So yun guys, good afternoon po, no. Gusto lang po natin mag-react doon sa statement ni Sara Duterte, no, regarding po sa kanyang statement na ito po. Pakinggan po natin um, yung kanyang pahayag. Sabi po dito. Ayan. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay Ayun, no? So, sabi niya, ang daming problema ng ating bansa. Ang daming problema ng ating lipunan. Pero, ano ba ang ginagawa ng Vice President Sara Duterte po natin? Busy po sa pamumulitika. Di ba? Instead po na suportahan ang ating gobyerno sa mga programa ng ating mahal na Pangulo. Pero, ano po ang ginagawa ng Vice President ng Pilipinas? Ayun, pumupunta siya sa mga rally na gustong pabagsakin ang Marcos Jr. administration. Ito po ay hindi mandato ng ating Vice President, no? Hindi po mandato ng ating Vice President Sara Duterte na siya po ay umattend ng mga rally na naglalayong pabagsakin ang ating gobyerno. Hindi rin po mandato ng ating mga mahal na hindi rin po mandato ng Vice Presidente na suportahan ang akusadong sex trafficker, no? 'Di ba? Kung matatandaan niyo po, ipinagtanggol niya po si Pastor Kibuloy. Alam naman po natin na ang batas ay para po sa lahat at hindi po sa mga pili lang na kaya po natin ipakulong dahil wala pong koneksyon sa gobyerno. Ngunit ito po kay Pastor Kibuloy ay kanya pong sinusuportahan at ipinagtanggol dahil kailangan nga po ng mga tawag dito, inquiry tungkol sa kanya noon, pero pumunta po doon sa rally para po suportahan ang isang akusadong sex trafficker. Hindi rin po mandato, no? Hindi rin po mandato ng Vice Presidente na pabagsakin ang gobyerno. Hindi rin po mandato ng ating Vice Presidente, no? Na tutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas. Yan. Hindi rin po mandato ng Vice Presidente na namumulitika sa kanyang pwesto. Alam naman po natin na may balak po siyang tumakbo sa 2028. Pero busy siya sa pamumulitika. Gaya nga po ng sinabi ni Attorney Congressman Chua, no, na kailangan na po mag-resign na bilang DepEd Secretary si Sara Duterte para po matutukan niya ang kanyang obligasyon bilang Vice President ng Pilipinas. At kanina po sa press con po ni Attorney Chua, no, ni Representative Chua, na kailangan marinig din po natin kung ano po ang stand ni Vice Presidente sa West Philippine Sea, kasi kailangan po na malaman po natin na kung ano po yung stand ni Vice Presidente, kung siya ba ay kaisa po ng pamahalaan ng Pilipinas o ng gobyerno po natin tungkol sa ipinaglalaban po nating West Philippine Sea, no? So napakalaki yung mga mandato ng ating Vice Presidente, pero parang hindi naman po niya nagagawa ng tama. Diba?
So, alam po natin yung statement na nasaktan ng ating First Lady Lisa Marcos. Kahit sino pa ba naman ang hindi masasaktan pag tinawag ang iyong husband, ang iyong presidente na bangag. Tapos nandun pa mismo si VP Sara Duterte. So, hindi po niya mandato na pabagsakin ang gobyerno at suportahan ang mga nagrarally laban sa ating gobyerno. Hindi rin po mandato ng ating Vice President na ipagtanggol ang inaakusahan na sex trafficker. Kasi po, kailangan pa rin po niya dumaan sa proseso ng ating batas. Hindi rin po mandato ni Sara Duterte, hindi po niya mandato na mamulitika sa gitna ng kinakaharap po natin. Tila po binaliktad pa niya na sa ganito, mukhang hindi niya po ata nababasa yung mga report ng ating pamahalaan. At doon po sa statement na inilabas ay pinapalabas niya na mataas po yung mga crime records po natin, yung mga ganon. So, di ba dapat nagpo-focus na lang po siya as DepEd Secretary kung gusto niya manatili sa kanyang pwesto as DepEd. At sana, sana as DepEd Secretary ay sana nakakatulong sana siya sa pag-educate sa ating mga kabataan na mabuhay ang kanilang pagmamahal sa ating bayan. Di ba? Lagi niya sinasabi sa kanyang mga mensahe, sa may inilalabas na mensahe na unahin ang Pilipinas. Pero nakita nyo na ba na inuna niya po ang Pilipinas? Di ba hindi? So ayan po ang napakalaking tanong sa isang vice presidente po natin. Hindi po niya mandato na ipagtanggol ang inaakusahang sex trafficker. Hindi po niya mandato na sumama sa mga rally na naglalayong pabagsakin ang ating gobyerno. Bakit kamo ginagawa ang mga yon? Kasi once po na napatalsik ang ating Pangulo, sino ba ang makikinabang? Siya, di ba? So, hindi po siya pwede mamangka sa ilog. Sa dalawang ilog, mamili siya kung ano po ang susuportahan niya. Di ba? Kaysa naman po namamangka po siya sa dalawang ilog, hindi po mandato ng ating Vice Presidente na kalabanin po ang gobyerno ng patalikod. So, Sara, kung hindi ka manggagamit, di ba? Sa'yo ata po nanggaling din yung patama na manggagamit. E di sana kung hindi ka manggagamit, e di sana mag-resign ka na lang. Mag-resign ka na lang na DepEd Secretary. Ito po ay panawagan po natin na mag-resign ka na lang bilang DepEd Secretary para matutukan mo pa lalo ang iyong trabaho bilang Vice Presidente at siguro may time ka na mamulitika. Diba? Kaysa nagsasuffer ang ating ahensya ng DepEd. Diba? Kasi isa sa mga napakahalagang ahensya ng gobyerno ay ang edukasyon. So, kailangan mo mag-focus dyan kaysa sumasama ka sa mga rally na nagpapabagsak sa gobyerno po natin, kaysa sumasama ka sa mga rally na tinatawag na bangag ang presidente. Alam mo ba sa pagsuporta mo bilang sa mga rally na tinatawag na bangag ang presidente, ang pinapahiya mo ay hindi lang po si Pangulong Bongbong Marcos, kundi ang pinapahiya mo ay ang bansa po natin. Dala-dala po ng ating mahal na Pangulo ang bansa po natin kahit saan po siya magpunta. Kaya please lang, VP Sara Duterte, itigil mo na ang pamumulitika. Kung may ambisyon ka sa 2028, well, dapat gandahan mo ang mga pagtatrabaho mo, hindi po sa ganitong pamamaraan. Manggagamit ka.